You bitch! Hiyaw nito at umigas ang kamay nito para sambalin siya. Nahuli niya ang kamay nito at mahigpit na hinawakan. Don't you dare! Hindi mo ko kilala! Mariimbanta niya kay Claire. Buong buhay niya wala pang nanakit sa kanya. Wala pang kamay na dumapo sa kanya. Hindi niya hayaan ng isang tulad lang ni Claire na matapobre at mapangmata sa kapwa ang unang makasasampal sa kanya. Tanggapin mo na lang, Claire. Tapos na sa'yo si Carl. Humanap ka na lang ng bagong lalaki para sa'yo. Total, mukhang doon ka naman magaling. Taas kilay na sabi niya rito at buong lakas na itinulak ito. Napatili nang bumagsak ito sa semento. Ngumiti siya nang makitang napaka-helpless nito. Si Manang Nena naman ay natawa ng konti sa itsura ni Claire na talo sa kanya. Manang Nena, tara na sa loob. Anyaya niya kay Manang Nena. Kung inaakala mong tototohanin ni Carl ang isang katulong na tulad mo, pues mag-isip-isip ka. Sigaw ni Claire sa kanya. Hindi niya ito pinansin. Nagtuloy siya sa pagpasok sa loob ng pintuan. Hinawakan niya malaking pinto at sinulyapan si Claire na natiling nakaupo sa sahig at nag-aapoy sa galit. Sasaktan ka lang ni Carl. Kilala ko si Carl. Pag nagsawa na siya sa'yo, iiwan ka niya. Ginagamit ka lang ni Carl. Believe me, si Carl mismo magpapalaya sa'yo sa mansyon pag nagsawa na siya sa'yo. Patuloy pa ring sigaw ni Claire sa kanya. Malakas niyang isinara ang pintuan. Marami pa mga isinisigaw si Claire na hindi na malinaw sa pandinig niya. Napasandal siya sa pintuan at napansin si Manang Nena na seryoso o mukhang nakatingin sa kanya. Kahit hindi ito magsalita, alam na niya na itong sabihin na masasaktan lang siya. Pupunta lang ako ng kusina. Paalam nito sa kanya at lumakad na. Nanatili naman siyang nakasandal sa likuran ng pintuan. Handa naman ako masaktan, hindi ba? Bulong na tanong niya sa sarili. Humugot siya ng malalim na paghinga at maring ipinikit ang mga mata. Tila kinukumbinsa ang sarili na handa siya sa anumang kahihinatnan ng mga ginagawa niya. Hapon na, wala pa rin si Carl. Kanina pa siya naghihintay sa sala ng mansyon. Nais na niyang masilayan ang gwapo mukha nito para naman kahit papaano mawala ang anumang pangambang nararamdaman. Pag-alis kanina ni Claire, kinausap siya ni Manang Lumen at Manang Nena tungkol sa pagsasama nila ni Carl. Sinabi naman niya sa dalawa ang totoo na nagsasama sila ni Carl nang walang label sa isa't isa. Sinabi ni Manang Lumen na mahirap daw ang pinasok niya dahil panigurado daw na iiyak siya sa bandang huli. Ganoon din si Manang Nena pero ang sabi nito, hindi siya nito masisisi dahil gwapo naman daw talaga si Carl at mahirap tanggihan. Lahat naman ang sinasabi ng dalawa ay tama at gumugulo sa isip niya. Humugot siya ng malalim na paghinga at nagkibit-balikat. Ipinikit ang mga mata na tila pagod sa mga nangyayari sa kanya. Nang marinig ang ugong ng jeep ni Carl, mabilis siyang napamulagat ng mga mata tumayo mula sa kinauupan. Halos takbuhin na nga niya ang pintuan palabas para lang masalubong si Carl. Lumalim ang ngiti niya nang makitang itim na jeep ni Carl. Agad na siya lumapit sa sasakyan nito. Sinalubong niya itong pababa ng driver's seat. Hi there, sweetheart. Bati ni Carl sa kanya na makababa na ito sa jeep. Agad siyang yumakap rito. I miss you. Bulong niya habang nakayakap ng mahigpit dito. I miss you too, sweetheart. Sagot naman ito sa kanya. Magkaakbay sila lumakad papasok sa loob ng mansyon. How's your day? Tanong nito pagdating nila sa sala. Si Claire. Sagot niya at kumakalas sa pagkakaakbay dito. What about Claire? Kunot nung tanong nito. Nagpunta siya dito kanina. And of course, nagwawala na naman sa galit. Sumbong niya at nilingon si Carl. Don't worry, I'll talk to her. No. Mabilis na pigil niya rito. Ayoko makausap mo pa si Claire. Mariing dagdag niya. Wala siyang pakialam kung tunog, nagsiseller siya na tila girlfriend nito. Basta ayaw niya mag-usap pa ang dalawa. Baka ikabaliw na niya kung mag-uusap pa ang mga ito. Sinulyapan siya ni Carl. Makahulugan ang uri ng tingin nito sa kanya. Maybe because she crossed the line? I mean, well, much better kung wag na lang kayo mag-usap pa. Paliwanag niyang muli. Don't mind her. Tila walang ganang sagot ito sa kanya. Saka ito nagpaalam na aakyat muna para magbihis. Humagot siya ng malalim na paghinga at sinundan ng tingin si Carl na papaakyat ng hagdan. Napakagatlabi siya. Sumobra yata siya. Lumagpas yata siya sa dapat. Tahimik siya nagtungo sa kusina at tumulong sa paghahanda ng hapunan sa mesa. Bakit naman ganyan ang mukha mo? Pansin ni Manang Nena sa kanya. Wala po.
Matamlay na sagot niya. Huwag mong sabihin, Trina, na nagsisimula na kayo magkalabuan ni Sir Carl. Tanong nito at lumapit pa sa kanya. Hindi po. Tanging sagot niya. Nais niyang wag na munang pag-usapan ang tungkol sa kanila ni Carl. Matapos makapaghanda para sa hapag, sa mesa ay nagpaalam na siyang tatawagan na si Carl sa itaas para kumain na. Nadatnan niyang nakaupo sa kama si Carl at nakatuon ng buong atensyon sa cellphone nito. Nagangat ito na mukha nang maramdaman ang presensya niya. Did you use my phone? Kunutong tanong nito. May tinawagan lang ako kanina. Amin niya. Hindi nakaligtas sa kanya ang pagbuntong hininga nito at pag-iling ng ulo. Tila hindi nito nagustuhan ang paggamit niya sa cellphone nito nang walang paalam. Sorry kung hindi mo nagustuhan ang paggamit ko sa phone mo nang walang paalam. Paumanhin niya rito. It doesn't matter. Tanging sagot dito. Nakahanda ng hapunan. Umaba na tayo para kumain. Anyaya niya rito. Kumain ka na, may pupuntahan pa ako. Malamig na tugon nito saka ito tumayo mula sa kinaupan at naglakad patungo sa closet. Nakasunod lang siya rito ng tingin. Alam niya ang lugar niya. Wala siyang karapatang magtanong kung saan ito pupunta. Wala din siyang karapatang masaktan sa hindi dito pagkain ng dinner kasama siya. Napalunok siya. Naramdaman ang tila may bumabara sa lalamunan niya. Ewan niya kung bakit naiiyak siya. Sige, bababa na ako. Sagot niya at mabilis na lumabas sa pintuan bago pa tumulo ang luha niya at makita ni Carl. Nagbuga siya ng hangin, pagsara ng pintuan at napasandal sa likod noon. Saka siya napahawak sa tila naninikip na dibdib. Hindi siya dapat nasasaktan ngayon. Wala siyang karapatang masaktan. Wala silang relasyon ni Carl. Wala siyang anumang karapatan dito. Laylay ang mga balikat siyang bumaba ng hagdan. Maya-maya pa narinig niyang pagbukas ng pintuan ng silid ni Carl. Nilangon niya yun at nakita niyang pababa na rin ito. Nakabihis na ito. Mukhang aalis nga ito at iiwan siya. Aalis ka na? Hindi niya mapigilang itanong rito habang pababa ito ng hagdan. Oo, gagabihin ako. Huwag mo na akong hintayin. Sagot nito at nauna na sa pagbaba sa kanya. Nais pa niya magtanong pero hindi na muna niya sinatinig pa. Sunundan na lang niya ito ng tingin hanggang sa makababa ng hagdan at dumiretso palabas ng pintuan. Humugot siya ng malalim na paghinga at napaupo sa baitang ng hagdan. Mariin niya ipinikit ang mga mata. Alam niyang may kakaiba sa ikinikilos ni Carl ngayon. Nagsisimula na ba? Tinig di Manang Lumen ang narinig niya. Nagbukas siya ng mga mata at nakita si Manang Lumen sa ibaba ng hagdan. Hindi kami nagkulang ng pangaral sa iyo, Trina. Sabi nito. Hindi siya kumibo. Nanatili siyang tahimik. Wala siyang idea kung saan tutungo si Carl at bakit biglaan ang panlalamig nito sa kanya. Ang saya-saya pa lang nila kanina sa bahay ng mga magulang nito. Binigyan pa siya nito ng bulaklak. Ngayon naman tila lang siya hangin sa paningin nito at iniwan pa siya nito. Umakyat siya sa silid at unang nakita ang bouquet na galing kay Carl. Dinampot niya ang bulaklak. Saan ka kaya nagpunta ngayon, Carl? Tanong niya at kung ano-ano ang pumapasok sa isip niya. Marahil kasama nito si Claire? Na baka si Claire ang pinuntahan nito. Baka ang dalawa ang magkasama ngayon. John, mura niya. Hindi pwedeng maupo lang siya sa tabi at hintayin nito. I will find him. Determinadong sabi niya. Nagbihis siya at nag-ayos ng sarili. Sinuot niya ang dress na unang binili sa kanya ni Carl at yun din ang suot niya ng gabing una siyang angkinin nito. Nakataas sa mukha niyang sinulya pa ng sarili sa salamin. Maganda siya at paniguradong maaakit sa kanya si Carl. Iisa lang ang alam niyang pwedeng puntahan ni Carl. Ang bar kung saan siya isinama ni Raymond noon. Huwag lang sana niyang makita si Claire kundi lalong masisira ang gabi niya. Hindi nga siya nagkamali. Nakita niya ang jeep ni Carl sa labas ng bar nakapark. Nakataas ang mukha niya naglakad papasok sa loob ng bar. Pagpasok pa lang niya, umagaw na siya ng atensyon sa mga kalalakihang naroon. Iisa lang ang hinahanap ng mga mata niya, si Carl. Napahintong siya sa paghakbang nang makita si Carl sa mesa ng isang grupo. May mga babae at mga lalaki. Kumabog ang dibdib niya na isang babae ang naupo sa kandungan ni Carl. Pakiramdam niya na nigas ang buong katawan niya at hindi niya magawang gumalaw. Natuloy siya sa pagkakatayo at nakamata kay Carl na wala man lang ginawa para ilayo ang babae sa kandungan nito. Ibig ba sabihin na dito ang babae sa kandungan nito? I told you. Isang bulong sa tenga ang narinig niya. Si Claire ang nakita niyang nakatayo sa tabi niya. Nakangiti ito. Ngiting demonyo, syempre. That's Carl. Siya ang Carl na kinababaliwan mo.
Ngayon, dapat alam mo na ang lugar mo sa buhay ni Carl. Tuya nito sa kanya. Sinalubong niya ang mga mata nito at nagtaas ng kilay. Hindi niya hayaan na insultuhin siya ni Claire. Go back home and clean his mansion. Taas kilay na sabi nito sa kanya. I won't do that. Matigas na sagot niya kay Claire. Wake up, Trina! Isa ka lang katulong na tinikman ni Carl. And now, game is over. So balik paglilinis ka na naman ng bahay. Patuloy na panuluyan nito. Maganda ka lang, kaya ka tinikman ni Carl. At hanggang doon lang yun. Hintayin mo na lang ang bayad sa'yo ni Carl sa serbisyo mo sa kama niya. Naningkit ang mga mata niya at mabilis na umigkas ang kamay niya at sinampal ito ng malakas. Napatili pa ito at tumabingi ang muka. At bago pa ito makabawi, inagaw niya ang kupitang hawak nito na may laman na alak at isinaboy sa mukha nito na agad kumalat pababa sa damit nito. Nagtitili ito na umagaw ng atensyon ng ilang malapit sa kanila. Kilalanin mo muna kung sino ang kinakalaban mo. Make sure na kaya mo ko bago mo ko kalabanin. Taas kilay na sabi niya kay Claire. How dare you! Hiyaw ni Claire at umigkas ang kamay para sampalin din siya. Ngunit may pumigil sa kamay ni Claire bago pa man dumapo sa kanya iyon. Nanlalaka mga mata niya napatingin kay Carl na mahigpit na nakapigil sa kamay ni Claire. Bitiwan mo ako, Carl! Angal ni Claire dito. Kaganda ko sa katulong mo! Hiyaw pa nito. Enough, Claire! Enough! Mariing sabi ni Carl. Masamang tingin ipinukol niya kay Carl at inis na naglakad palabas ng bar. Trina! Tawag ni Carl sa kanya. Nagtuloy siya sa paglabas ng bar. Hindi pinansin ang mga tawag sa kanya ni Carl. Trina! Trina, wait! Pigil nito sa braso niya. Ano ba? Bitiwan mo ako! Asik niya. Nanlaban siya at pilit binabawi ang brasong mahigpit na hawak nito. Enough, okay? Matigas na sabi nito at halos kalad ka rin na siya nito patungo sa nakapark nitong jeep. Bitiwan mo ako! Hiyaw pa rin niya at nanlaban pa rin. Wala naman laban ang lakas niya sa lakas ni Carl, kaya nagawa siya nito isakay sa jeep nang walang kahirap-hirap at mabilis din sumakay sa driver's seat at binuhay ang makina, saka mabilis na pinaharurot ang jeep. I don't want this bullshit! Hiyaw niya sa di mapigilang galit. Anong inaayuan mo? You know the rules from the start. I know. Let's end it. Fine. Mabilis na sagot nito. Sinulyapan niya ito. Nakatuon ang buong atensyon nito sa pagmamaneho. Naiiyak siya sa sakit ng nararamdaman niya ngayon. Ganun na lang ba yun? Wala ba talaga siyang halaga kay Carl? Masasaktan na naman ba siya ulit? Uuwi ba siya ng San Sebastian na bigo na naman sa pag-ibig? Ramdam ni Carl ang munting pag-iyak ni Trina sa loob ng sakyan habang nakatingin ito sa labas ng bintana. Hindi niya magawang lingunin ito dahil tila dinudurog ang puso niya sa naririnig na may hinang paghikbi nito. Lalo lang madudurog ang puso niya pag nakita niya itong luhaan. Wala siyang intensyong saktan ang damdamin nito. Sadyang hindi lang niya nagustuhan na nakita niyang mensahe sa cellphone niya kanina. Hindi niya sinasadyang makalimutan ang cellphone niya kanina sa silid. Umami naman si Trina na ginamit ito ang cellphone niya. Nakita niyang may tinawagan nito at tumagal ng halos kulang 1 oras ang haba ng pag-uusap ng kung sino man tinawagan nito. May mensahe pa ang kausap nito para rito. Trina, just call me once he heard you. I will be there and get you no matter what. I love you, Trina. Yun ang mensaheng nabasa niya galing sa numerong tinawagan nito sa cellphone niya. At ang subukang tawagan gamit ang ibang numero ay nakumpirma niya lalaki ang may-ari ng numero. Lalaki ang nagpadala ng mensahe kay Trina. Wala siyang idea kung sino at kung anong relasyon ni Trina rito. Pero isa lang ang nasisigurado niya. Nasaktan siya at nakaramdam ng selos. Bagay na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Sa dami ng babaeng dumaan sa buhay niya, kailanman ay hindi siya nakaramdam ng selos kahit may kasama pang ibang lalaki ang mga ito. But kay Trina, iba. Tila siya mababaliw kakaisip kung sino ang lalaking tinawagan nito at bakit may pa I love you pa ang lalaki kay Trina. Pagdating sa mansyon, mabilis itong bumaba ng jeep at mabibilis din ang mga hakbang papasok sa loob ng mansyon. Damn it! Mura niya at napahampas sa manibela. Nakita niya nagkakasagutan kanina sa bar sina Trina at Claire, kaya agad siya lumapit sa dalawa. Narinig niya ang mga pang-iinsulto ni Claire kay Trina kaya hindi na siya magtataka kung pumatol na rin sa Trina kay Claire at nasampal nito si Claire.
Sakto naman ang dating niya para pigilan ang pagganti ng sampal ni Claire kay Trina. Hindi niya magugustuhan kung masasaktan ni Claire sa Trina. Kung bakit nandoon si Trina sa bar ay hindi niya alam. Hindi rin niya alam kung paano itong nakarating sa bar. Pagpasok sa loob ng mansyon, wala sa sala sa Trina. Marahil umakyat na sa silid nila. Humugod siya ng malalim na paghinga at humakbang na paakyat ng hagdan. Nadatnan niyang nakatayo sa may glass door sa Trina at nakatanaw sa labas. Halata sa galaw ng mga balikat dito na umiiyak pa rin ito. Bumuntong hininga siya, tinubad ang jacket na suot. Trina, tawag niya sa dalaga. Hindi ito kumibo o lumingon man lang sa kanya. Humakbang siyang palapit sa kinatatayuan nito at muling tinawag ito. Why? Matigas na tanong nito at galit na humarap sa kanya. What do you want from me, ha? Umiiyak na hiyaw nito sa kanya. Nakaramdam siya ng awa at sakit sa dibdib sa nakikita mga luha at sakit sa mga mata nito. Nais niya itong kabigin at yakapin pero pinigilan niya ang sarili. Ito ang dahilan kung bakit niya ito iniwan sa mansyon at nagtungo sa bar. Anong ginagawa mo sa bar? Mahinang tanong niya. Why? I am not allowed to go there. Hiyaw pa rin ito. Sana nga hindi na lang ako pumunta pa. Di sana hindi ako nasasaktan ng ganito. Patuloy nito habang nakatingin sa mga mata niya. I saw you. May ibang babae sa kandungan mo, Carl. Sigaw nito sabay tulak pa sa kanya. Humugod siya ng malalim na paghinga. Ang ganitong bagay ang dahilan kung bakit ayaw niya ng commitment. Ang ganitong bangayan ang iniiwasan niya pero bakit imbes na mainis o mairita kay Trina ay nakaramdam siya ng awa. Kitang-kita kasi niya ang sakit sa mga mata nito. Ang babaeng tinutukoy naman ito ay baliwala lang sa kanya at walang dahilan para pag-awayan nila. Ang mas may dahilan na pag-awayan nila ay ang lalaking tinatawagan nito. At kung sasabihin naman niya ang tungkol doon, mahalata nitong nagsasalo siya. Ayaw niya mangyari ang bagay na iyon. Ayaw niyang malaman itong nagsasalo siya. Kahit nga sa sarili niya, in denial siya na nagsasalo siya sa lalaki na kakausap nito sa cellphone niya. You know the rules, Trina. Hindi ka dapat nagkakaganyan. Sagot niya rito. Lalong tumalim ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Pero kitang-kita pa rin niya ang sakit sa mga mata nito. Kung bakit ito nasasaktan na hindi niya alam at hindi masabi ang dahilan dahil may ibang lalaking involved. Yeah, I know the rules, Carl. That's why I hate myself sa pagpayag ko sa ganitong setup dahil hindi ko maiwasan na masaktan. Sagot nito kasabay ang pagpatak ng luha na mabilis nitong pinunasan sa likod ng palad nito. Bakit ka nasasaktan, Trina? Tanong niya rito at sinalubong ang mga mata nito. Matagal siyang tinitigan nito sa mga mata ngunit walang salitang lumabas dito. I hate you, Carl Samaniego! Mariing sabi nito, tinulak siya sa dibdib saka mabilis na lumakad palabas ng silid. Naguguluhan siyang nilingon ang pintuan na nilabasan nito. Hindi niya alam kung bakit ito pa ang galit sa kanya samantalang ito naman ang tila may itinatago. Is this about money? Kaya ba nandito sa mansyon sa Trina ay dahil sa pera niya? At ang lalaking tinatawag-tawagan nito ay lalaking tunay nitong mahal? Damn it! This is bullshit! Hiyaw niya at napasuklay sa sariling buhok. Nagpalakad-lakad siya sa loob ng silid at muling tinignan ang mensahe ng lalaking iyon kay Trina. At ganoon pa rin ang naramdaman niya. Galit at selos. Mahirap tanggapin pero nagsasalo siya. Makalipas ang ilang minuto ay napag-isip-isip niya kung ano ang gagawin at tumayo siya at lumabas ng silid. Trina! Tawag niya rito at inisa-isa ang mga silid. Nagbabaka sakaling nandoon ito ngunit wala doon sa Trina. Tumakbo siyang pababa. Trina! Trina! Tawag pa rin niya sa dalaga ngunit wala pa rin sumasagot. Nakaramdam siya ng kaba nang maisip na baka umalis ito. Natakot din siya na hindi maipaliwanag. Trina! Muli niyang tawag. Napansin niya bukas ang pintuan sa patungo sa pool area. Tumakbo siya patungo roon nang maapakan ang dress na suot-suot ni Trina kanina. Trina? Kunod tong banggit niya sa pangalan nito. Nagtuloy siya palabas at nakita si Trina sa may swimming pool. Nagbuga siya ng hangin at nakaramdam ng relief nang makitang nasa loob pa rin ng mansyon si Trina. Trina! Tawag niya rito. Nalango naman siya dito habang nakalubog ang kalahati ng katawan nito sa tubig. Kitang-kita niya ang magagandang dibdib nito na dahil sa suot na lace bra na basa na rin ay halos naaninag na niya ngayon.
Humugot siya ng malalim na paghinga sa pagnanasang gumising sa kanya. Hayaan mo muna ako makapag-relax. Please. Pakiusap nito sa kanya. Tumango lang siya at naglakad palapit sa may upuan. Naupo siya roon at pinanood ito. Habang nakamasid kay Trina ay iniisip pa rin niya kung bakit ito nasasaktan. Posible bang may damdamin ito sa kanya? Makalipas ang ilang minuto ay umahon na ito mula sa tubig. Hindi niya inalisan ng tingin ng napakagandang sa Trina. Nakailang lunok pa siya habang pinaglalandas sa mga mata sa magandang katawan ni Trina. Lumakad itong palapit sa bakal na kinuupaan niya. Nakatingin ito sa mga mata niya at wala siyang ibang nakikita kundi ang napakagandang sa Trina. Ang nakakaakit nitong katawan, ang maganda nitong muka, ang misteryosong mga mata nito. Carl. Tawag nito sa kanya nang huminto sa mismong tapat niya. Tumutulo ang tubig sa buong katawan nito. Nanatili lang siyang nakamata rito at naramdaman ang paggising sa pagkalalaki niya. Carl, can I have this night? Nanlaki ang mga mata niyang napatitig kay Trina, kasabay ang paglunok sa sinabi nito sa kanya. I want you tonight. Here. And now. Patuloy nito habang nakatingin sa mga mata niya. Hindi siya makasagot. Nanatili lang siyang nakamata rito. Pakiramdam niya umurong ang dila niya at hindi alam ang isasagot sa harapan ni Trina. Napalunok siya na makitang hawakan ni Trina ang strap ng bra nito. Dahan-dahan itong ibinaba iyon habang hindi naghihiwalay ang kanilang mga mata. Take me here. And now. Carl. Sabi nito nang tuluyan ang maibaba nito ang mga strap ng bra nito. Mabilis niyang hinila sa bawang sa Trina at bumagsak ito sa kandungan niya. Walang kayang tumanggi sa isang tulad ni Trina. Walang hindi maaakit sa angking ganda nito. I will, Trina. I will. Sagot niya rito at inangkin ang mga labi nito. Mainit, mapusok. Gumanti naman ang halik sa kanya si Trina. Nakasing init ng kanyang mga halik. Wala siyang sinayang na mga sandali. Agad niyang pinaglakbay ang mga kamay sa katawan nito habang hindi pa rin pinakakawalan ng mga labi nito. Iniikot din niya itong paharap sa kanya at doon sinimula ng pag-atake sa katawan nito. He will going to take her here. Mataas naman ang bakod ng mansyon sa may pool area kaya walang makakakita sa kanila. Isama pang silang dalawa lang ni Trina ang tao sa mansyon kaya malaya nilang magagawa ang anumang gusto nila. Sinimulan na rin niyang maghubad para maangkin na ng tuluyan sa Trina. Walang makapipigil sa kanya na angkinin sa Trina sa ilalim ng buwan at liwanag ng mga bituin na nakakalat sa langit. Inangkin siya ng paulit-ulit ni Carl sa may upuan, sa kandungan nito sa ilalim ng buwan at mga bituin. Isa ito sa hindi niya makakalimutang karanasang naranasan niya sa piling ni Carl. I love you, Carl. Habol ang hiningang sambit niya nang pakawalan nito mga labi niya. Nasa ganoong posisyon pa rin sila. Nasa kandungan pa rin siya ni Carl at nanatiling nasa loob niya ang pagkalalaki nito. Napatingin ito sa mga mata niya, tila nagtataka sa sinabi niya. Unti-unti na rin bumagal ang paggalaw nito sa kanya. I love you. Ulit niya. Nanatili lang nakamata sa kanya si Carl. Pinakatitigan siya. Yun ang nararamdaman niya. Mahal niya si Carl. Wala siyang narinig na anumang sagot galing kay Carl. Nagpatuloy ito sa pag-angkin sa kanya hanggang sa sabay nilang marating ang langit. Alam niyang wala siyang maasahan kay Carl. Nais lang naman niyang aminin dito ang totoong damdamin niya na mahal niya na ito. It's getting cold. Let's get inside. Anyaya nito sa kanya matapos nilang makapagbihis muli. Seryoso ang tinig nito. Tumango na lang siya at sumunod na ritong papasok sa mansyon. Tanging andes lang ang suot niya. Sa loob kasi niya iniwan ang dress kanina. Nang makapasok sa loob, si Carl na mismo ang pumulot sa dress niya. Magkahawak kamay silang naglakad paakyat ng hagdan nang walang kibuan. Ang nakabibinging katahimikan ay dahil marahil sa sinabi niya kanina rito na pag-amin niya sa damdamin niya. Humugot siya ng malalim na paghinga at hinila ang kamay niyang hawak nito. Nilingon siya ni Carl na marahil nagulat sa inasta niya. Carl. Seryosong tawag niya rito nang marating na nila ikalawang palapag. Nanatili naman itong nakamata sa kanya. Trina? Kunod nung sambit dito sa pangalan niya. I love you, Carl Samaniego. Mariing sabi niya na hindi inaalis sa mga mata rito. Lumalim ang kunod sa noo nito.
Humugot ito ng malalim na paghinga at napasuklay pa sa sariling buhok. I said I love you. Ulit niya na may determinasyon. Trina, you don't, I know. Putol niya sa sasabihin nito. Mahal kita, Carla, at hindi ko na mapipigilan ang nararamdaman ko. Naiiyak na amin niya rito. For second time, handa siyang mabigot masaktan ng dahil sa pag-ibig. Trina, tanging sabi nito. It's okay. Just tell me now kung wala ka ba talaga. Kahit nakatiting na damdamin sa akin. Lakas loob na tanong niya rito. Trina, don't do this, sweetheart. Malumani na sambit nito at sinubukan siyang hawakan sa kamay. Ngunit umiwas siya. Umatras siya na isang hakbang palayo rito. Handa akong masaktan, Carl. Sanay na akong masaktan. Sagutin mo lang ang tanong ko and that's enough. Nakataas pa rin ang mukhang sabi niya rito. Nanatili lang itong nakatingin sa kanya. Hindi ito kumikibo. Tumagal sila sa ganoong sitwasyon. Sa nakabibinging katahimikan. I knew it. Sabi niya at mabilis na lumakad papasok sa silid kung saan sila parehong natutulog at nagtatabi na tila mag-asawa. Tumuloy siya sa banyo at doon nilabas ang lahat ng sama ng loob. Umiyak siya ng umiyak. Ramdam niyang mas doble ang sakit na nararamdaman niya ngayon kaysa sa sakit na nararamdaman niya noon kay Gino. Mas masakit ngayon na tila mas nais niyang mamatay ngayon din. Si Carl ang nagligtas sa kanya sa kamatayan at mukhang ito rin na magtutulak sa kanya ulit sa kamatayan. Trina? Mga katok sa pintuan na narinig niya habang patuloy sa pag-iyak. Open the door, please. Pakausap nito. Pinunasan niya mga luhat binuksan ng pintuan. She won't beg. Hindi siya magmamakaawa. Kung ayaw nito sa kanya, she will leave him in peace. I'm leaving, Carl. Determinadong bungad niya ng pagbuksan nito ng pintuan. What? Why? Kunot tong tanong nito. It's over now. Carl. Matigas na sagot niya at itinaas ang muka. She is Trina Samonte. Hindi niya dapat kalimutan kung sino siya. Isa siyang Samonte. I'm leaving now para matapos na ang lahat ng ito. Patuloy niya nang walang kibo si Carl. Naglakad siya patungo sa closet. Inisa-isang inilabas ang mga gamit niya. Hindi na siya makatatagal pang kasama si Carl. Para saan pa ang pagpapaubaya niya sa sarili niya kung kahit ano naman ang gawin niya ay hindi siya nito mamahalin? Lahat ng ginagawa niya ay balawala lang. Totoo ang sinabi ni Claire na pagsawa na sa kanya si Carl ay iiwan na siya nito. Hindi rin niya hayaang dumating sa puntong si Carl pa mismo magpapaalis sa kanya sa mansyon. Kung saan na siyang aalis, kakalimutan na may nakilala siyang tulad ni Carl sa Maniego. Trina, don't do this. Pigil nito sa kanya. I won't. If you love me. Taas ang mukhang sagot niya rito habang patuloy sa paglagay ng mga damit niya sa bag. Mga sariling gamit lang niya ang dadalhin. Wala siyang dadalhin sa mga gamit na galing kay Carl dahil wala na siyang nais pang madala na galing kay Carl. You're asking too much. Sagot dito sa kanya. Pakiramdam niya binibiyak ang dibdib niya. Loving me is too much. Tanong niya at hindi mapigilan ang maluha. Mabilis niyang pinunasan iyon. Hindi na siya iiyak pa ng dahil lang sa isang lalaki. Ito na ang huli. Hindi ito makasagot sa kanya. Can I use your phone so I can call someone to come and get me? Sabi niya rito. Napansin niya ang pagtigas ng panga nito at pag-iba nito na ekspresyon. Tila galit ito na ewan. Sinong tatawagan mo? Mariing tanong nito ng may galit. Someone who loved me. Sagot niya. Nakita niyang lalong dumilim ang mukha nito at umigting ang panga. Fine, just go. Galit na sabi nito sa kanya at inihagi sa kama ang cellphone nito. Saka mabilis na tumalikod palabas ng silid. Nagtaka siya sa ikinilos nito. Tinawagan niya ang kapatid at sinabing sunduin na siya nito ngayon din. Did he hurt you, Trina? May galit na tanong ng kuya Dylan niya. I wanna go home, kuya. Please take me home. Umiiyak na sagot niya. I'll be there. Sagot ng kapatid sa kanya bago ito nawala sa kabilang linya. Aalis na siya ng mansyon.
Uuwi siya ng San Sebastian na bigo. Uuwi siyang hindi natupad ang iisang hinahangad. Ang makasama si Carl sa pagbabalik niya ng San Sebastian at iharap sa daddy niya ng may pagmamalaki. Bigo na naman siya sa pag-ibig. This time na isuko at naibigay na niya ang lahat, kaya mas doble ang sakit na nararamdaman niya. Sakit na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Kanina pa siya sa silid mag-isa. Hindi na siya binalikan ni Carl muli. Nais pa rin niya itong masilayan kahit sandali bago man lang siya tuluyang umalis. Pababa siya ng hagdan ng mamataan si Carl sa may minibar. Umiinom ito. Lakas loob siya lumapit para naman kahit sandali makita ang gwapong mukha nito. Carl, mahinang tawag niya rito. Nilingon siya nito at muling binalik sa baso may alak ang atensyon nito. Napansin niyang marami ng bote roon. Mukhang nakarami na ito ng iniinom. Just go, Trina. I don't need a gold digger like you. Magaspang na sabi nito. I am not a gold digger. Mariing sagot niya at lumapit pa rito. I told you I love you. I am not asking for anything but your love. Bullshit! Sigaw nito kasabay ang pagtabig nito sa mga bote sa may bar na nagbasagan ng malaglag sa sahig. Napatili siya sa pagkagulat. Love is not real, Trina. But money is. Mariing sabi nito at tumayo. Lumapit ito sa kanya at sinaklit siya sa isang braso. Napangiwi siya sa sakit. I know you want a good life kaya mo sinasabi na mahal mo ko. But the truth is, mahal mo kung anong meron ako. At kaya kong ibigay sa'yo. Litani niya nito habang halos bumao na mga daliri nito sa balat niya. I don't need your money, Carl. Mariing sagot niya. Don't lie to me. Sabi nito at kinabig siya. Bitiwan mo ako. Hiyaw niya at sinubukang kumawala sa pagkakahawak nito sa kanya. Now you failed? Kaya aalis ka at hahanap ng mas mayaman sa akin, ganun ba? Ako sa nito. Get off of me! Hiyaw niya. Tell him na akong nauna sa'yo. I am the man who took your dumb virginity. Mariing sabi nito bago pa siya makasagot at kinabig na siya nito tinalikan sa mga labi. Nagpumigla siya. Nagpupumilit na makawala sa hawak nito at sa mariing paghalik nito. Pakiramdam nito sinasadya siyang sakta nito sa uri ng paghalik nito sa kanya. Nanlaban siya. Hindi siya nagpadaig rito. Buong lakas niya itong itunulak palayo sa kanya. Nagawa naman niya at mabilis na umigkas ang kamay niya at malakas itong sinampal sa muka. I hate you, Carl. I don't need your fucking money. I am Trina Samonte for crying out loud. I am the Samonte princess. Damn you!